I will give you treasures of darkness, riches stored in secret places. And welcome back sa ating channel mga katiyats para sa ating episode ngayon ng iba't ibang klaseng tunnel ng treasure tunnel ng mga Hapon noong World War II. At ako'y mag-shoutout sa lahat ng ating mga katiyats na nanonood ngayon. Magandang buhay at magandang oras sa lahat ng ating mga katiyats. Ang ating episode ngayon ay tungkol sa iba't ibang klaseng treasure tunnel na ginawa ng Hapon. Ito ay ilan lang sa maraming types or maraming disenyo ng tunnel na nilalagyan ng treasure. Okay, ang isang ito ay ang ating episode ngayon ay tungkol sa mga tunnel na medyo complex or itong hindi siya simpleng vertical na hukay lamang, kundi meron siyang mga drifting or mga horizontal sa ilalim ng lupa. So una, katulad nito, makakita kayo ng ganyan. Una ay merong creek na hindi nawawala ng tubig yan, ng mga creek. Yung pinipili nila, magagandang creek na sa ngayon, ang iba niyan ay nagiging river, medyo lumaki. Kapag nakakita kayo nito, sloping mountain, na ang mga bundok na ito ay may hugis na parang volcano na kaganyan. Para madaling matandaan nila yan. Kaya pinipili nila ang mga bundok na ganyan. At hindi lang yan, ang mga bundok na ganito, ang hugis, yan ay nag-resemble yan sa kanilang secret mountain sa Japan, ang Mount Fuji. Kaya karamihan sa mga bundok na gaya niyan, na parang mayon volcano ang hugis, ay meron talagang nilalagayan, lalo na sa foothill niyan, diyan sa baba ay merong creek o river. O yan na yan. Okay, so ito kagad ang nakita nyo, century old tree. Minsan patay na yan ng mga kahoy ngayon, pero nakikita pa rin, wala ng dahon. And hindi kalayuan sa kanya ay merong mga nakapatong-patong na mga boulders. Meron pa sa baba. Kaya ito, hindi natin ito malalaman na tunnel pala yan sa loob. Pero kung gagamitan natin ng X-ray, halimbawa ang mata natin ay tumatagos dyan, ito ang makikita natin. Ayan, ito yung kanina, yung boulder, saka creek. Pero ang disenyo niya, napaka-complex niyan na disenyo. Kung nakita nyo mga katiyats, so lakihan natin na. Mahirap siya kahit na mapasok nyo ang tunnel, ay mahirap siya hanapin ng item. Kasi napaka-complex eh. Talagang pinahirapan nila. Ngayon, anong meron sa puno? Ano ito? Itong dito. Yan ang tinatawag na ventilation or vent or singawan. Lahat ng tunnel ay mayroong singawan yan. At kapag nakapasok kayo sa tunnel, try nyo na pausukan ito sa loob. And then lumabas kayo, makikita nyo mayroong mga usok na lalabas sa mga ganito, sa mga open. Ayan, may lalabas dyan sa mga mayroong daanan. Kaya malalaman nyo kung ilang daanan ang meron ang tunnel kung pausukan nyo ito. Pero merong danger sa ganyan na pagpausok, di ba? Kung tayo maniniwala sa mga espiritu, sa mga diablo, ay kung anong masasamang elemento na nasa tunnel, lagot tayo kung kayo'y naniniwala. Pero kung hindi, ay okay lang. Kasi kahit magkasakit ka, hindi mo sasabihin na galing sa tunnel ang sakit. Okay, so ito'y singawan lang ito. Pero pwede rin maghukay dyan, dumaan dyan, pwede rin yan. Kasi ay ventilation yan, kasing laki lang yan ng binti. Pinakamalaki niyan, ulo ng tao. At hindi talaga kakasya ang tao dyan sa mga ventilation. Kaya pwedeng dyan na rin kayo dumaan kung makita nyo itong ventilation. Ngayon, ang tunay talaga na daanan niyan ay itong dalawa. Ito yung number 1.
Yung malapit sa kahoy, distansya niyan ay nasa 7 to 9 meters. Kapag makita kayo ng mga nakapatong-patong na malalaking bato sa 7 to 9 meters na malapit sa old tree, sa century old tree, pwedeng yan ang hukayin. Ngayon, sa paghukay natin, di ba, direkta lang tayo. Di natin alam na meron palang left and right sa ilalim niyan, kaya dumiretso pa rin tayo hanggang sa makarating tayo dito, 20 meters na. So pagdating natin dito, bedrock na ito. So tumigil tayo. Di natin alam na narito lang pala at dito. Ayan. So dito, pag dito tayo lalabas, ayan yung isa na namang daanan palabas. Yan yung palabas exit ito. Yung entrance ay narito Ito yung entrance niya. Pero pwede ring dumaan dito. Ayan, kaya kung dito kayo makadaan, mas maganda dahil diretso na yan papunta rito. At pagdating nyo dito, diyan na naman kayo maliligaw. Kasi didiretso naman kayo doon. Diretsong-diretso ang tirada natin Hindi tayo hindi tayo nag-change direction sa ilalim ng hukay natin. Kaya kung diretso tayo dito, walang mangyari. Hanggang makarating tayo sa kabilang side ng bundok, wala talaga. Ang hindi natin alam ay dito lang pala tayo liliko, pababa. Ayan, kaya ang magandang gawin, sa bawat 3 meters na hukay natin ay sundot-sundutin natin ang mga gilid ng tunnel natin. Kung saan yung malambot, lalo na parang brown soil or black soil siya, ibig sabihin humus. So galing sa ibabaw yan. At yan ay mga backfill. Ang mga backfill ay malalambot kasi hindi siya original layer. Kaya kung maghukay kayo, sundan nyo lang ang malambot na portion ng lupa. At sa dulo niyan, matagpuan nyo ang ating hinahanap. Ngayon dito, ito, halimbawa, sinundan nyo ang malambot na dito, malambot to kasi backfill to Pag ganyan nyo, ay nalaman nyo na malambot din, kaya nag-vertical na naman kayo pababa. Ngayon ang problema, dumiretso na naman kayo dito. Pero okay naman ang dumiretso kayo, kasi narito talaga ang bunker. Ito yung bunker. Narito na yung 3 tonelada hanggang 10 toneladang mga ginto. Napakarami niyan. So pinakamaliit lang na deposito sa bunker ay 3 tons. According sa mapa ko, 3 tons meron. At ang iba diyan ay mas mataas pa sa 3 tons. Umaabot pa yung iba ng 30 tons So minimum lang ito 3 tons to 30 tons kapag natagpuan yung bunker. Pero napakadelikado ng bunker. Basta't bunker na ay umanda na kayo sa emergency, di ba? Ngayon, hindi natin dito pagpasok nyo, dumiretso kayo sa mga malalambot, sinusundan nyo ang malambot, kaya itong blue, ito yung malambot. Dumiretso kaya, ayan, natagpuan nyo ang concrete seal. Ito yung concrete seal. Ngayon, sinayang natin tong dito, giveaway ito Pero, ang diyan, itong mga gilid nito, merong silyo ito merong nilagay diyan na bato. Itong diyan, kaya hindi natin mahalata, hindi natin malalaman yung malambot na lupa. Kaya dumiretso tayo, pero okay naman kasi papunta na tayo sa bunker. Ngayon ang problema nga sa bunker ay merong mga poisonous gas yan at booby trap. Ang pinaka-safe sana ay nakuha natin tong mga giveaway na narito. 1, 2, 3, 4. 4 na giveaway ang meron. So lahat yan na giveaway yan ay ginto. Merong iba dyan, sorted nila, binubukod nila yung mga gemstones, diamonds, binubukod, saka silver and gold coins. Yan ang binubukod nila
Kaya pwede itong nauna, pwede ito ang mga jewelries or gold. Ang gold bar kasi narito talaga sa sa bunker. So jewelries, sabihin natin. Pangalawa ay sabihin natin diamond. Pangatlo, sabihin natin gemstones. Pang-apat, sabihin natin old coins na silver and gold. At dito, ito yung mga gold bars na nakadeposito. Kaya yan ang ating diagram sa ganitong klaseng tunnel, pero marami pang style ang tunnel. Mamaya papakita natin ang iba. Kaya yan talaga ang rason na hindi natin matamaan ng hukay. Hindi natin matamaan ng item sa paghukay natin dahil ito, lakyan ko ito talaga ang style natin sa paghukay. Kasi wala tayong mapa Tama, natagpuan natin tong entrance. Dumiritso tayo. Nang dumiritso. So anong napala natin dyan? Di wala. Di ba? Dito naman, natagpuan natin ang entrance. Dumiritso tayo. Dumiritso. At dumiritso. Anong natagpuan? Wala rin. Pero actually, ang hinukay nyo ay meron talagang nakabaon. Kaya nga lang, gumamit ang hapon ng ganitong klaseng mga tunnel. Okay, tingnan natin ang iba. Ito naman, galing sa ibabaw, ito, naghukay kayo dito. Dahil may sign, sabihin natin ang sign ay ganito. Kin. Kaya naghukay kayo, so tama. Ayan Pero ganun din, dumiritso din kayo dito hanggang sa bedrock. Ganyan, walang nangyari. Hindi nyo na tingnan na dito pala sa gilid kung saan merong malapad na bato. Kaya kung makakita kayo ng malapad na bato na nakatayo na parang dingding, butasin nyo yan kasi baka yan na yung malambot na lupa na merong chamber sa dulo. Ganun din dito sa kabila, pwedeng dito yan. Andin sa dulo niya ay merong chamber. Ayan, kaya yan ang mga problema natin kasi pagdating sa tunnel, hukay ng hukay lang tayo diretso. Ang ating mga direksyon ay lahat pababa Yan ang nakita ko sa mga naghukay, palaging pababa. Ang totoo niyan sa mga na-compile ko na mapa, pagdating sa 12 to 14 meters, ito na kasi ang lalim na stable ang lupa, ay mag-slanting na sila ng tunnel o mag-horizontal. Halimbawa ito, ang lalim na halimbawa ay 14 meters. So pagdating nila dito, ito ay mag-change direction na sila sa kanilang hukay. So dito, ito na yung 14. So pagtingin nila 14, minsan bedrock na yan. Diyan na sila mag-decide na it's either right or left ang kanilang gawing drifting para itago doon sa dulo ang maraming gold or yung bunker ay nasa dulo ng ganito. Meron din ito vertical to, meron din mag-slant muna siya at gagawa sila ng hagdanan. Ito hagdanan yan. At saka horizontal na naman at saka gagawa sila ng chamber sa dulo. So ito naman ay talagang pangmaramihan na ito. Ito na type na tunnel na may hagdan. Yan na talaga yung bunker na merong 3 to 30 tons. Bakit ko ito nasabi? Kasi narito to sa mga mapa ko na mga disenyo. Kaya ibinahagi ko sa inyo ang mga style na pagbaon ng hapon base sa mapa na na-compile ko at hindi yan mga gawa-gawa. Okay, so tuloy tayo. Ibang type of tunnel. Ito meron ito. Yung mapa na yung isang general map. Shaft itong sa gitna. Ito yung pinakamalaking shaft. Ibig sabihin daanan sa ibabaw. And then pagdating sa malalim, pagdating ng 20 meters niyan, ay gagawa sila ng cross na paghukay. Ito yun naka-cross at sa mga dulo ng cross ay naroon yung mga chamber.
gold. Ngayon, karamihan ng ano niya, ng haba nitong cross ay kung ano ang lalim ng proportion kasi yan eh. Gumagamit sila ng Pythagorean theorem, nagaganyan yan. So kung ano ang lalim nito, ito na side, ay ganun din ang pag-drift nila. So naka-proportion siya. Kalahati siya ng square eh. Pag hinati natin ang square ganyan. So yan. Ang layo ng pag-drift distance ay proportion sa height. Ngayon, kung i-side view natin to na diagram, ganito ang itsura nito. Ito yung hukay, ito yung shaft. Yan, ang shaft malalim na yan kasi dito sa bottom gagawa na sila ng drifting na ganyan. So apat yan, nag-cross yan. Ang hapon, kapag bedrock na, titigil na sila. Kasi doon nila ilalagay sa bedrock ang item, kasi ang bedrock ay stopper. Ibig sabihin ng stopper, matibay na ang lupa doon. Hindi na babaon ang ginto. Kaya ipapatag, ilalagay nila yung gold bars, ipapile nila yan sa bedrock. Kaya gagawa sila ng chamber sa bedrock. At dahil bedrock yan, talagang matibay itong bedrock, at yan na sila maglagay ng ipapatong lang yung gold bars na parang pyramid ang hugis. Naka-pyramid ang pag-pile ng gold bars. Sa ibabaw ng bedrock yan na kinarabing nila. So ito, shaft 20 meters ay gagawa na sila ng cross diagram sa loob. At bawat dulo niyan ay may item. So ito yan. Ngayon, paano nyo malaman na ito ang entrance? Meron kasi yan 4 din na puno na nilagay nila. Sa gitna itong ano ito. So ang 4 na puno ay nakapalibot sa entrance na ito, shaft entrance. Kaya kung merong naka-kwadrado na puno na centennial sa lugar nyo, kwadrado yung pagkalagay ng puno, pagka-layout ay pwedeng sa kalagitnaan. Ito example atin lakihan ha. So dahil may treasure dito, sa ibabaw niyan ay nagtanim sila ng puno. Ganon dito, nagtanim sila ng puno. Ganon din dito, may puno. At ito may puno. Kaya minsan may mga nakakuha under the tree kasi hinukay nila ng malalim ang puno. Ito yung diagram na under the tree at 4. Pero kapag ganyan ang posisyon ng pagkatanim or nang nakita nyo mga century old tree, kapag nakakwadrado na ganyan talaga, square, so sa gitna talaga ang entrance niyan. Ito ang shaft. Pero pwedeng hukayin ang bawat under sa kahoy pero malalim. Diba kasi nandyan ang chamber sa ilalim, nakatapat sa kahoy. Grabe na hirap talaga itong mga disenyo ng Hapon. Ito naman, kapag nakapasok kayo sa tunnel ng Hapon, andin zigzag ang tunnel. Ayan, andin malinis ang paggagawa ng tunnel. Wala kayong makitang mga chamber. So ang paghanap dyan ay sa mga kanto daw. Pwedeng dito, pwede rin dito na kanto. Yan ang i-testing nyo. Ang sidewall ang niyan butasin. So ito, bawat kanto yan ang walang tunnel wala silang ibang marker sa loob ng tunnel kundi ang mga kurbada. Kaya ito na mga kurbada, ito, mga kanto yan, pwedeng dyan nila nilagay sa mga kanto. So sa dingding lang yan. Ang palatandaan yan, ang dingding ay merong nilagay na malapad na bato na tinatawag na sliding door.
Ito naman, kapag natagpuan nyo itong entrance, entrance dito sa kabila, at papasok kayo dito, wala kayong makikita hanggang makalabas kayo, lalabas kayo doon. Wala, kasi pagpasok nyo, itong narito, dingding ito eh. Akala nyo, dingding lang yan. Pero yun pala, mayroong 3 chamber, oh. Kaya kapag makikita kayo nito na pagpasok nyo ay nagtaka kayo, bakit mayroong ganito sa gitna? Lupa kasi yan, akala nyo ay lupa lang yan. At pag ikot nyo, nalaman nyo na para siyang island, di ba? Pero hanggang Kisame yan, nakakonek sa Kisame, kaya akala natin na lupa lang talaga siya. So ikutin nyo ganyan, at kapag nakaikot kayo, ibig sabihin ay, sabihin natin ito ay 3 meters, 3 meters ang kapal niyan, ang thickness. So pwede talagang paglagyan siya dito sa loob. Ayan, kaya testing lang yan, yung mga wall na yan, i-testing lang, butasin lang. Basta't ang mga entrada niyan ay meron talagang nilalagay na malalaking bato na tinatawag sliding door, kasi itutulak mo lang yun eh. Gugulong na yun, itutulak lang. So ito lang ang ating may bahagi ngayon ng mga types of tunnel, pero actually marami pang tunnel na pagka ibang disenyo ang mga Hapon ng magbaon nito. Dahil sa malalaking halaga, ginawa nilang komplikado ang mga pagbaon. Ngayon, yung nalaman natin na nagukay tayo ng 3 meters vertical ay may nakakuha, totoo yan. Yan ang mga tinatawag na giveaway. Vertical tunnel lang yan. 3 to 7 meters. Yan yung maghukay na pababa lang talaga. Pero hanggang 7 lang yan. At kapag darating na yan sa 10, 14, diyan na mag-slant or mag-drip ang Hapon sa pagbaon. Kaya ang tsansa natin ay nasa 3 to 7 vertical lang. Kapag nakatumbok tayo ng giveaway. Okay, so okay, magpaalam na. Maraming salamat. God bless us all mga ka-TX. Hanggang sa muli, huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.